si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, this is Kuya Jen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like yung updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ng Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na lahat mahihirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayon mga kalingap ay meron po tayong pag-uusapan mga kalingap. Una, ang mga nag-aabang po sa Jump Car Part 94 update ay tutukan nyo po dito sa ating vlog na ito. Tapusin nyo po itong buong video na ito mga kalingap para sa mga nag-aabang po ng update sa Part 94 at update po kay Carla sa hospital. At syempre po pag-usapan din po natin mga kalingap yung nangyari po kay Nanay Cynthia na di umano mga kalingap ay nakagat po ng gagamba. So ano po pong hinihintay natin mga kalingap? Tara panoorin po natin, bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2. Parang masama ang pakiramdam nyo na yan. Galing pa yan po kami sa Tambuhan. Ay, siya po. Po ako nung sa anday tita no. Ay, antatita po. Nakagat kasi ako ng isang araw ng gagamba, masakit na may baga. Ay, siya po. Ano pong naramdaman nyo ngayon ay? Parang nanunuyo Sa side ng na daw. lalamunan. Nanunuyo pang lalamunan nyo? Ay. Pero nakapagpa-check up na po kayo, Nay? Nakapaturok man ako kanina. Antay-teta po, ano? Lagi daw po kasi nasa manasakit yung ulo nyo po, Nay, palagi, ano? Nasa ang pakiramdam po niya. Ano? Palagi na naman ako may nararamdaman. Iwan ko. Ano siguro? Lagi pong may nararamdaman si nanay, no? Nabalitaan natin. So ayun mga kalingap, at napanood nga po natin yung video clips kung saan po sinabi nga po ni Nanay Cynthia na nung nakaraan ay nakagat po siya mga kalingap ng gagamba. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin ito para kay Nanay Cynthia at para sa mga viewers natin na kung sakali po ay kayo ay makagat din ng gagamba, ganito po yung ating dapat malaman at gawin. Ayon dito sa ating internet na na-search po natin mga kalingap. So sabi dito, ang kagat ng gagamba ay maaaring magdulot ng iba't ibang epekto sa katawan ng tao. Depende sa uri ng gagamba na kumagat. Hindi lahat ng kagat ng gagamba ay delikado, ngunit may ilang uri na maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon o maging banta sa buhay. Ano ang maaaring mangyari sa taong nakagat ng gagamba? Kung hindi delikado ang gagamba, ito para sa mga nakagat ng gagamba pero yung gagamba ay hindi naman sobrang delikado. Ang mga maaaring mangyari ay una, pwedeng mamaga, pwedeng mamula yung area na kinagat, pangangati o pananakit sa paligid ng nakagat, at medyo mainit sa pakiramdam ng balat. So yun po yung mga pwedeng mangyari o maramdaman. Pero yun po ay para sa mga gagamba na hindi po delikado. Pero paano naman kung mga makakagat sa inyo ay gagambang delikado o may kamandag katulad ng Black Widow, Brown Reclus o Reclus itong nandito mga kalingap. Ang unang mga pwedeng mangyari ay matinding pananakit sa lugar ng kagat. So yung nakagat na area o portion ng ating balat ay maaaring manakit, pwedeng mamanhid o magkaparalisa ng kalamnan, pwedeng lagnatin o manginginig o panginginig, panghihina, pagsusuka, hirap sa paghinga, pagtuklap ng balat, lalo na kung brown reclus daw ang makakagat, ay maaari matuklap ang balat. Pwedeng mag-seizures o matinding reaksyon sa nervous system. Pero ito naman ay very rare na mangyari, pero posible pa rin mga kalingap. So ito po sa mga gagamba naman daw na delikado po o may kamandag. So gaano ito kadelikado? Karaniwang mga gagamba sa Pilipinas ay hindi agresibo at bihirang makamandag, kaya madalang ang malubhang epekto. Pero kung ang nakagat ay bata, matanda o may mahinang immune system, maaaring mas malala ang maging epekto. Kung ang gagamba ay imported o exotic, halimbawa lang ng tarantula o black widow, mas mataas ang risk o mas delikado po kapag yung mga inaalaga ang gagamba ang makakagat. Sabi naman dito, ano ang pwedeng gawin kapag nakagat ng gagamba? Una, first aid. Para sa mga hindi delikadong kagat, ang pwedeng gawin ay hugasan agad ang sugat gamit ang sabon at malinis na tubig, maglagay ng cold compress, balutin sa tela ang yelo para mabawasan ang pamamaga at ang sakit. Maglagay o itaas ang bahagi ng katawan na nakagat para maiwasan ang sobrang pamamaga.
Pang-apat, uminom ng over-the-counter na gamot gaya ng paracetamol, ibuprofen para sa sakit o antihistamine para sa pangangati. Pero ito po, paalala po, ito po ay dapat recommended ng doktor. Hindi naman po tayo doktor. So, ito po ay base lamang sa internet na ating nabasa. Pero mas maganda pa rin po na recommended dapat ng doktor. Kailan dapat magpatingin agad sa doktor? Sabi dito, kung may malalang sintomas gaya ng lagnat, panghihina, hirap huminga o pagsusuka, kailangan nang magpatingin agad sa doktor. Kung hindi humuhupa ang pamamaga o sakit sa loob ng 1 araw o 2 araw, kailangan nang magpakonsulta rin sa doktor agad. Kung may necrosis o pagtuklap o pag-itim ng balat, kapag after makagat ng itim o nagtuklap, mas maganda ipatingnan na rin sa doktor. Kung di mo alam kung anong klaseng gagamba ang kumagat sa'yo, so mas maganda na ipacheck po natin sa doktor para makasiguro po tayo. Kung may history ka ng allergic reaction sa mga kagat o kagat ng insekto, mas maganda rin po na ikonsulta rin po natin agad sa doktor. Sabi dito, kung meron kang kung may litrato ka ng gagamba o naitabi mo ito, yung mismong gagamba, dalhin ito sa ospital para mas madaling matukoy kung anong uri ito. Sa ilang kaso, maaaring kailanganin ng anti-venom, lalo na sa mga bansang may venomous spider. So, ito mga kalima, general naman po itong itong nabasa natin sa internet na to. Pero I think naman po yung kay Nanay Cynthia ay sana hindi po masyadong delikadong klase ng gagamba, and sana po yung ginawa po niyang pagpapa-injection po ay makatulong para hindi na po lumala yung kagat ng gagamba. So, ayun po mga kalingap, so sana po ay meron kayong natutunan sa ating vlog na ito mga kalingap. At ngayon naman po mga kalingap ay para sa mga nag-aabang po ng update sa part 94 ng Tambalang Jomcar, ay kanina nga po nalaman po natin na ngayong araw po mga kalingap ay nag-vlog na po ang Tambalang Jomcar with Kalingap Rab, at nangyari na po ang inaabangan nating part 94 ng Tambalang Jomcar. Kaya inaabangan na lang po natin kung kailan ito may upload, maaaring bukas o basta this week, possible ma-upload na po yung mga kalingap. At sa mga naghihintay rin po ng update kay Carla, ay nasa maayos na pong sitwasyon si Carla, okay naman na po siya. At ayun nga po, may mga bali-balita rin po mga kalingap na si Papa Joms daw po ay nagbantay kay Carla sa ospital simula kagabi mga kalingap. At talagang inalagaan, inasikaso, hindi iniwan, binantayan, at talagang makita po natin mga kalingap, kahit walang video po mga kalingap tungkol sa nangyaring mga pag-asikaso ni Papa Joms, kahit walang video sa naging pagbantay po niya kagabi, ay at least alam po natin mga kalingap na nandun po physically yung pong support po at yung concern, yung comfort ni Papa Joms sa kanyang agom na si Carla mga kalingap. So wala na po tayong dapat ipag-alala sa mga nagpapakalat po na naninira sa Jomcar. Huwag po nating intindihin yung mga paninira na yan. Mag-focus lang po tayo sa pagsuporta at sa mga good vibes at mga gandang balita po sa Tambalang Jomcar. So yun lamang po mga kalingap, at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.